Okay, ngayon naman, let's have a discussion about liver fluke in cattle. So it is caused by Fasciola hepatica. Ito siya. This is the organism. This is the Fasciola hepatica. Ito rin. In other countries, meron silang Fasciola gigantica, but let's just focus on hepatica because this is the one that's present here in the Philippines. Ito. It is liver. So cut portion to ng liver. So yung mga Fasciola hepatica will lodge here ito sa mga bile duct, ito sa mga malalaking ugat. Diyan yun sila tumatambay. So ano ba yung signs? Nagkakaroon ng anemia, unthriftiness, so parang talagang masakitin tingnan yung baka, and weight loss. Kasi nga, affected masyado yung function ng liver. Yung treatment is pwede kang magbigay ng albendazole and mebendazole and iba pang mga azole na mga dewormers. So this is very common here in the Philippines. Madali lang ito hanapin itong dalawa na to. Meron pang iba, fenbendazole. By the way, this is zoonotic. That means may possibility na papunta sa tao. Ang prevention nito is removal of the snail intermediate host. Later, I will show you the life cycle para lang mas maintindihan nyo bakit merong snail dito. And do not allow animals to graze in snail-infected pasture. Now, let's go to the life cycle no, ng liver flu. Especially itong Fasciola hepatica. So this illustration is from the CDC of US, the Center for Disease Control sa US. So nakita niyo dito, there's an illustration of a man. So that means this Fasciola hepatica is a zoonotic worm. So meron dito, merong kalabaw and merong sheep. But actually, nakasulat dito sa illustration nila is ruminants are the typical definitive host or yung tinatawag natin ng mga final host. Actually, yung sa tao, hindi naman siya common. Nagkakaroon lang din ng infection yung tao kapag nakakain siya ng metacercaria na usually nakadikit sa mga tanim in waterlogged areas. So, kapag kumain ka ng mga plants from waterlogged areas, dapat talaga niluluto na maayos to kill the metacercaria. So let's go back to the life cycle. So halimbawa, itong infected na baka is tumae, nagkakaroon ngayon ng egg doon sa tae. So nagkakaroon ng egg ng Fasciola hepatica. So ito ngayon yung tinitingnan sa microscope. If present ito, that means the animal is infected. So ito ngayon will develop, mag-change yan siya, and papasok yan siya doon sa snail. Yung snail na host, na intermediate host, ang tawag dito is intermediate host kasi hindi ito siya yung final, hindi dito yung adult form talaga. If I'm not mistaken, Limnia ang genus nun. Pero, ngayon, hindi mo natin yan i-discuss because hindi naman yan ganun ka-importante ngayon. But, ito is mag-transform pa naman into this and pupunta yan siya dito sa plant na maging metacercaria siya. And ito na yung nakakain. Now, kapag si animal is kumain ito or ganito na stage, hindi siya may infect because these stages are not the infective stage. Ito dapat yung makain niya para ma-infect siya. Now, once you cut this snail in the life cycle, so you will break now the cycle. Because ito, very important to, part talaga siya sa whole cycle. So pag walang snail, hindi mabubuo yung whole cycle for the Fasciola hepatica. Kaya itong Fasciola hepatica infection is very common in waterlogged areas. Sa Bukidnon, napansin ko marami talaga sila doon because medyo ng mga part doon, may mga pasture na matubig. Kaya sa mga areas na
halos walang tubig, it is extremely rare na magkaroon ng Fasciola hepatica infection yung mga baka. Except na lang kapag bumibili sila o kumukuha sila ng grasses doon sa mga areas na matubig and nagkakaroon and halimbawa merong nakasarkare doon and nadala and nakain ng mga baka kaya pwede rin sila ma-infect. But naturally, kapag wala namang masyadong waterlogged area, so very slim yung chance na magkakaroon ng Fasciola hepatica infection yung mga baka.